Paano kung magtagpo yung dalawang manloloko? Maglolokohan ba sila sa isa't isa? Sino kaya ang mas manloloko sa kanila? Ano ba yun? Paano kung magtagpo ang playgirl at playboy? Grabing kwento naman ito. I know you're so excited na. Kaya ka nga napaklik dyan sa ating pa-thumbnail at pa-title, no? Kaya wag na natin itong patagalin dahil I'm sure na excited ka na rin. Kaya eto na ang kwento natin. Sa araw na to, dito lamang sa inyong paboritong programa, ang Dear Mama Mia. Maraming manluloko sa mundo. Maraming mga nagpapaiyak at nagpapaluha sa iba. Pero paano kung yung dalawang taong parehong maloko, parehong nambiktima ng iba, ay pagtagpuin at maging isa? Dear Mama Mia, ako po si Ayana. Hindi ko alam kung saan ako magsisimula dito sa kwento kong ito. Pero siguro, Mama Mia, masasabi kong pinakamadaling simulan ito sa pagsasabing hindi ako yung tipong babae na tipikal mong iisipin. Yung babaeng mahinhin, seryoso, o pang long-term girlfriend material. Kasi sa totoo lang, bata pa lang ako, alam ko na kung papaano gamitin ang taglay kong charm. At oo, Mama Mia, aaminin ko, isa akong #playgirl. Hindi ko sinasabi na proud ako doon, ha. Pero hindi rin naman ako magpapaka-plastic at itatago ang katotohanan ito. Natuto po akong maglaro ng damdamin at atensyon ng mga lalaki. Kasi parang palaging may thrill, may excitement. May kiliti na hindi mo basta-bastang nakukuha kapag stick to one ka lang talaga. Kung bibilangin lahat ng dumaan sa buhay ko, kung bibilangin ko ang mga yon, sorry po, pero hindi ko rin talaga alam kung ilan na sila. Hindi naman lahat na uuwi sa kama, ha? Baka isipin niyo laspag na ako. Pero halos lahat sila nahulog kahit papaano. At doon ako nag-e-enjoy, Mama Mia, kapag nahuhulog na sila sa patibong ko. Kapag nagmamakaawa na sila sa akin. Pero hindi ko inakala na darating yung araw na makakakilala ako ng isang taong sinasabi nilang katapat ko. Unang beses ko po siyang nakita sa isang bar. Hindi ko naman talaga trip uminom mag-isa. Pero that night, gusto ko lang ng parang bagong eksena sa buhay. Gusto ko lang maramdaman na nasa crowd ako ng mga taong hindi ko kilala. Pero kung may lumapit man, alam ko sa sarili ko, willing akong makipaglaro. Naupo ako sa may counter, naka-black dress na medyo fitted. Simple pero alam kong pansinin dahil litaw na litaw noon ang maputi kong balat. Habang umiinom ako ng gin tonic ay napansin ko kaagad siya. Matangkad, maputi, medyo may pagka-rugged yung itsura pero halata namang maayos manamit. Hindi siya yung tipong maglalabas ng effort para magpapogi kasi alam na niya na pogi siya. Alam na niya na maganda ang dating niya. Nakangiti siya habang may kausap na dalawang babae sa gilid. At kitang-kita ko kung paano siya mag-joke. Paano siya magbato ng mga salitang halatang sanay na sanay po siyang magpa-fall ng mga babae, pati na rin ng mga
alanganin. Napangiti ako. So playboy type pala. Bulong ko sa sarili ko. At noon na nga nagsimula. Ewan ko ba, may challenge sa loob ko na bigla kong naramdaman na umusbong noon. Hindi ko alam o hindi ko naman siya tinapunan agad ng tingin, Mama Mia. Ayoko naman kasing maging obvious eh. Pero ramdam ko na ilang beses na rin siyang lumilingon sa akin. Siguro dahil sanay na ako, marunong akong maglaro ng mata. Yung tipong parang wala lang, pero sapat para makuha niya yung vibe na interested din naman ako kahit papaano. Pagkaraan ng ilang minuto ay iniwanan niya yung mga kausap niya at siya na mismo ang lumapit sa akin. "Hi, pwede bang makiupo?" Sabi niya, diretso pero walang halong ngisi. Tumingin lang ako saglit tapos sabay tango. "Ayana," pakilala ko sabay abot ng kamay ko. "Charlie," sagot niya sabay hawak din ng kamay ko. Mainit ang palad niya. Medyo matagal yung paghawak, yung tipong parang sinasadya niya talaga. At sa unang 10 minuto ng usapan namin, alam ko na, Mama Mia. Hindi siya yung tipong lalaking magpapaawat. Hindi siya yung lalaking manliligaw ng matino at mag-e-effort. Hindi rin siya yung lalaking nagtatagal sa iisang babae. At alam ko rin, hindi ako yung babaeng basta-bastang natitinag ng mga ganitong uri ng lalaki. In fact, Mama Mia, mas na-challenge pa nga ako eh. Kaya parang may silent agreement na kaming dalawa noon. Isang laro ito. Sino kaya ang unang bibigay? Sino ang unang mahuhulog? Sino ang unang matatalo? Habang nag-uusap kami, obvious na nagtatapatan kami ng banat. Hindi yung mga mabababaw ha, kundi yung tipong inuudyo ka ng isa't isa na magbukas ng konting pinto. "Alam mo ba, mukha kang troubled," sabi niya. Napangiti ako habang iniikot ang baso ko at nakatitig doon. Masama ba yun?" Tanong ko. "Depende kung kaya kitang sabayan." Sagot niya sabay tingin ng diretsyo sa mga mata ko, Mama Mia. Doon ko naramdaman yung kilig na matagal ko nang hindi nararamdaman sa iba. Hindi yung tipong kilig na pa-cute-cute lang. Yung kilig na tila may halong adrenaline. Parang inaakyat ka ng dugo sa ulo mo. Parang may laban na nagsisimula sa loob mo. At aaminin ko, Mama Mia, aaminin kong dito nag-umpisa ang kakaibang init sa loob ko. Kasi finally, heto na, ang lalaking hindi lang basta madaling hulihin. Ang lalaking may challenge. Ang lalaking susubukin talaga ang kakayanan ko. At doon na nga nagsimula ang lahat. Ang laro sa pagitan ng isang playgirl laban sa isang playboy. Pagkatapos nung gabing yon, hindi ko na siya makalimutan. Si Charlie. Alam mo yung tipong kahit hindi mo naman balak seryosohin, pero hindi mo rin maiwasang isipin kasi iba yung dating niya? Ganun siya sa akin, Mama Mia. Hindi ko rin alam kung bakit, pero kinabukasan, habang nagkakape ako sa terrace ng kondo ko, ay bigla ko na lang naalala yung ngiti niya. Yung panaan niya ng pagsagot sa akin. Hindi siya defensive, hindi rin naman siya pa-cool. Ang lakas lang talaga ng dating na para bang sanay na siya sa laban na ganito. At doon ako natawa.
Kaya mo ba talaga akong sabayan ha, Charlie? Bulong ko sa hangin habang humihigop ng kape. 2 days later ay nag-message siya. Oo, kasi syempre, binigay ko rin sa kaniyang number ko nung gabing yon. Paano naman magpapatuloy ang laro namin, 'di ba? Kung hindi niya alam ang numero ng telepono ko. At hindi ko alam kung sinasadya niya. Pero imbis na simpleng hi o kumusta ang unang message niya sa akin, ay iba. Eto yun. So, anong plano mo sa akin? Napangiti ako sa mensaheng iyon. Hindi talaga siya gaya ng ibang lalaki na pa-cute pa, na magpapakilala ulit o magpapalambing. Siya derechahan na. Parang sinasabi niyang, alam nating pareho kung ano to. Huwag na tayong maglokohan pa. Sumagot lang ako ng, plano? Ikaw ba? May plano? At doon nagsimula ang araw-araw naming banter. Hindi mabababaw pero hindi rin naman yung sobrang malalalim. Pero laging may halong hamon sa isa't isa. Tipong kung hindi ka marunong sumabay ay talagang mauubusan ka. Isang gabi, nagyaya siyang magkita kaming dalawa. Hindi na sa bar, kundi sa isang simpleng coffee shop lamang. Umayag ako kasi curious din ako kung paano siya makitungo kapag hindi lasing-lasingan ng drama o hindi hype ang music na nasa background. Pagdating ko, naka-white shirt lang siya at jeans. Pero tang ina, Mama Mia, ang linis niyang tignan. Hindi ko alam kung may magic talaga siya pero kahit simple ay ang lakas talaga ng appeal niya. Umorder kami ng kape at mga pastries, tapos nag-usap. Sa una, casual lang ang pinag-usapan namin. Tungkol sa trabaho, sa hobbies, sa mga trips sa buhay. Pero syempre, hindi kami magtatagal doon sa pag-uusap ng mga ganung bagay at alam namin iyong pareho. Alam mo, sabi niya habang nakasandal siya sa upuan at nakatitig sa akin. Hindi ka rin pang long term, ano? Nagulat ako kasi bihira na may nagsasabi sa akin ng ganun kadiretso. Usually, mga lalaki, kahit alam nilang hindi ako maseseryoso ay umaasa pa rin. Pero siya hindi. Diretsahan agad. Napatingin ako, napangiti at saka sumagot. At least honest ka. Well, hindi rin naman ako pang long term. Dagdag niya. At doon ko nga napatunayan, Mama Mia. Hindi mali ang first impression ko sa kanya. Tama nga. Pareho nga talaga kaming dalawa. Nasa gitna kami ng usapan nang bigla niyang itanong. Kung laro lang naman to, game ka ba? Hindi ako agad sumagot. Inikot ko muna yung straw sa frap ko. Tinitigan ko siya at saka ko binitawan ang isang salita. Game. At mula doon, alam ko na, wala na itong atrasan pa. Pagkatapos ng coffee shop, hindi ko in-expect na yayayain niya agad ako na mag-drive around. Hindi ako usually sumasama naman kaagad kahit na playgirl ako. Pero ewan ko ba? Kay Charlie, parang wala akong pakialam kahit saan niya ako dalhin. Sumakay ako sa kotse niya at habang tumatakbo kami sa EDSA na halos wala na ring traffic noon kasi gabi na, ay napansin ko yung music niya. Hindi cheesy love songs, hindi rin naman hardcore. Chill lang. Yung tipong pang road trip lang talaga. Mahilig ka rin pala sa ganito? Sabi ko. Ngumisi siya. Sabi ko na nga ba, pareho tayo ng vibe eh. Sagot niya. Tapos bigla siyang tumingin sa akin.
Hindi naman yung tingin na binabastos niya agad ako. Yung tingin na para bang iniscan pa niya kung ano pa ang pwede niyang malaman tungkol sa akin. Ayana, alam kong sanay ka na sa mga lalaki. Pero wawarningan kita. Iba ako. Pabulong niyang sabi noon na para bang may ibang makakarinig sa amin kahit kaming dalawa lang ang nasa loob ng kotse niya. Napatawa ako ng mahina. Well, ganun din ako. Alam kong sanay ka sa ibang babae pero iba rin ako, Charlie. At tinigil niya yung kotse. Pagkatapos ay tsaka niya ako kinabig at hinalikan. Doon nagsimula yung unang halik, Mama Mia. Hindi ko na alam kung saan siya huminto, basta bigla na lang siyang lumapit habang nakahinto kami sa may gilid ng daan. Hindi naman mabigla at hindi rin naman bastos yung pagkakahalik niya. Yung tipong hinayaan niya akong makita na papalapit siya. Binigyan niya ako ng chance na umiwas kung gusto ko. Pero hindi ako umiwas dahil ayoko rin namang iwasan ang halik niyang iwan. At nang maglapat yung mga labi niya sa labi ko, napamura ako. Dahil naramdaman ko yung mga kuryenteng hindi ko naramdaman sa iba. Hindi ako bago sa halik, pero iba yung sa kanya, Mama Mia. Hindi siya nagmamadali. Hindi rin siya nagpupumilit. Sakto lang. Na para bang sinasabi niyang, relax, laro pa lang ito. Mama Mia! Minura ko noon ang sarili ko. Sigurado ka ba talaga dito, Ayana? Patay na. Kasi hindi pa man nagsisimula, ramdam ko na agad yung init. Pagkatapos ng unang halik namin sa kotse niya ay natahimik kaming dalawa ng ilang segundo. Pero hindi yung awkward na tahimik kasi alam ko naman pareho kaming sanay sa mga ganong uri ng eksena. Yung tipong pareho naming pinoproseso muna ang mga nangyari. Siya nakatingin pa rin sa akin, parang nakangiti pero seryoso ang mga mata. Ako naman hindi ko alam kung tatawa ba ako o kakabahan. Kasi kahit ilang beses na akong hinalikan ng iba, ibang-iba pa rin yung halik ni Charlie. Hindi ka pala mahirap halikan, sabi niya sa akin sabay ngisi. Napataas ang kilay ko. Sino bang may sabi sa'yo na madali ako? Tumawa siya ng konti sabay sagot. Hindi ko naman sinasabi na madali ka. Ang sabi ko lang, hindi ka mahirap halikan. Magkaiba yon. Natawa ako at napamura ulit. Napaka-smooth talaga ng galawan niya. Pag-uwi ko nung gabing yon, hindi ko alam kung bakit parang ang tagal kong hindi nakatulog. Yung halik niya, paulit-ulit na nasa isipan ko. At yung mga mata niya parang nangaakit na may kasamang panghahamon. Kinabukasan ay nag-message siya. So, kailan tayo ulit? Depende kung deserve mo, sagot ko. Alam mong deserve ko lahat. Wow, ang yabang mo ha. Kaya ko naman yung patunayan. Doon nagsimula yung mas madalas naming pagkikita. One time, nagyaya siyang mag-dinner. Hindi sa sosyal na resto ha, kundi yung simpleng Japanese place na parang hidden spot niya. Doon ko nakita na hindi siya yung tipo ng lalaki na pa-impress. Hindi niya kailangan gumastos ng malaki para lang makuha ka. Kasi alam niya, sapat na yung presensya niya para ikaw ay kanyang makuha. Habang kumakain kami, hindi niya ako tinantanan ng tingin. Hindi naman yung bastos na nakatingin lang siya lagi sa katawan ko, kundi yung tipong alam mong ini-examine ka. Bawat reaksyon mo, bawat kilos mo. Alam mo, ikaw lang yata yung babaeng hindi ko mabasa ng buo. Sabi niya bigla. Ngumisi ako. Talaga ba? O baka naman mahina ka lang? Tumawa siya sabay yuko.
Baka nga siguro. Pero hindi ibig sabihin nun susuko ako ha. Pagkatapos ng dinner, imbis na ihatid niya ako agad pa uwi ay nagyaya siyang dumaan muna kami sa isang rooftop bar. Hindi naman kami nagtagal doon pero sapat na para maramdaman ko yung init ng gabi. Nasa isang sulok kami, medyo dim yung ilaw. Tapos may chill music sa background. Umorder siya ng red wine at ako naman ay mojito lang. Habang nag-uusap kami ay bigla niyang inilapit yung mukha niya sa tenga ko. Pwede ba kitang halikan ulit? Bulong niya. And putya, kinilabutan ako Mama Mia. Hindi dahil sa tanong, kundi dahil sa tono. Ang lambing pero ang lalim. Parang nakikiusap pero parang may kasamang pag-uutos. Hindi na ako sumagot. Tumingin lang ako sa kanya at yun na. Automatic na ulit yung labi niya na nasa labi ko. Pero mas malalim na ngayon. Hindi na gaya nung nasa kotse niya kami na simpleng kilig lang. Eto puno ng init. Ramdam ko yung dila niyang dahan-dahang humihingi ng pahintulot at binigay ko naman. Niyakap niya ako habang naghahalikan kami. At doon ko naramdaman yung tibok ng puso niya. Mabilis, na para bang pareho kaming nagpipigil. Paghatid niya sa akin ay hindi pa ako bumababa ng kotse tapos bigla siyang yumuko at hinalikan ulit ako. Pero this time, hindi lang sa lips. Hinagod niya yung leeg ko tapos bumaba ng konti sa balikat ko kasi naka-off-shoulder blouse ako noon. Charlie, bulong ko. Medyo kinakabahan pero hindi ko naman siya tinutulak. Relax, sagot niya. Hindi pa ngayon ang panahon. At doon ako natawa at napamura. Kahit bitin, ay may respeto pa rin siya sa laro namin. Hindi niya ako minamadali pero ramdam kong darating din talaga ang oras na yon. Pag-akyat ko sa kondo ay diretso na akong humiga sa kama. Hindi ko mapigilan ang sarili kong hawakan ng labi ko. Ramdam ko pa rin yung halik niya at doon ko lang na-realize Mama Mia na mukhang delikado nga talaga ang larong napasukan ko. Kasi hindi lang ito talaga simpleng laro lang eh. May masusunog. At hindi ako sigurado kung sino sa aming dalawa yon. Ilang araw matapos yung rooftop incident na yon, halos hindi na kami tumigil na mag-chat ni Charlie. Hindi yung cheesy na good morning o kumain ka na ba, pero laging may halong banat at asaran. Para bang lahat ng oras may larong kahalo. Minsan tatawagan niya ako ng madaling araw para lang sabihin, naalala kita bigla, anong ginagawa mo? At syempre sagot ko, ano pa bang ginagawa ng tao ng 2:00 ng umaga? Di natutulog. Pero kahit antok na antok ako ay kinikilig naman talaga ako sa palitan namin ng usapan. Hanggang sa may isang gabi, nagyaya siyang pumunta sa unit ko. Hindi ako agad pumayag kasi ayoko ng impression na sasabihin niyang madali akong mapasok. Pero ilang beses na rin kaming magkasama sa iba't ibang lugar at wala naman siyang ginagawang masama sa akin. Kaya sa huli, sige na nga ako. Pagdating niya, naka-black shirt siya at fitted na pantalon. Napamura na naman ako kasi kahit simple lang, pero ang lakas-lakas pa rin talaga ng dating niya. Habang naglalakad siya papasok ay naamoy ko kaagad yung kanyang pabango. Hindi overpowering, yung tipong sakto lang, meron nakaka-addict sa ilong. Nice place, sabi niya habang umiikot sa sala. Normal lang naman to. Sagot ko sabay kuha ng baso. Gusto mo ng wine? Tanong ko. Umupo siya sa sofa, nakataas yung isang paa. Parang kampante na agad sa loob ng bahay ko. Sure, pero mas gusto ko yung
kasama ng good company. Sabi niya sabay tingin sa akin. Napailing ako. Ang corny mo? Corny nga, pero gumagana naman, 'di ba? Ngumisi siya. Habang umiinom kami ng wine, nagsimula kaming magkwentuhan tungkol sa mga past relationships, sa mga palpak na dates, at kung bakit kami parehong nauwi sa ganitong uri ng lifestyle. Hindi ako naniniwala sa forever eh, sabi niya. Diretso at walang paligoy-ligoy. Napatingin ako sa kanya. Pareho tayo. Pero, hindi ibig sabihin wala akong alam sa pagmamahal. Marunong ako. Ayoko lang talaga ng commitment, lalo na't wala namang kasiguraduhan ng buhay. Dagdag pa niya. Medyo tinamaan ako dun, Mama Mia. Kasi totoo yun. Ganon din ako. Hindi dahil manhid ako, kundi dahil natatakot din akong baka masaktan ulit ako. At sa gitna ng usapan namin ay biglang natahimik kaming dalawa. Nakatingin lang kami sa isa't isa. Hindi ko alam kung ilang segundo iyon pero ramdam ko yung init na bumabalot sa aming paligid. Pwede ba kitang halikan ulit? Tanong niya. Mahina lang ang boses niya at halos pabulong na. Hindi na ako sumagot. Bagkus ay lumapit lang ako. At nang magtagpo ulit yung labi namin, ay naramdaman kong mas matindi yung ngayon. Hindi na mabagal at malambing, yung may halong gigil na, may halong pagnanasa. Dahan-dahan niyang hinawakan ng bewang ko at hinila ako papalapit sa kanya. Ako naman, hindi ko na rin alam kung bakit kusa akong pumatong sa hita niya habang naghahalikan kaming dalawa. Ramdam ko ang init ng kamay niya sa balakang ko. Ramdam ko rin ang tibok ng puso ko na para bang sasabog na. At habang patuloy ang halikan namin, unti-unti niyang hinahagod ang likod ko. Ayan na. Bulong niya sa pagitan ng mga halik. Sagot ko na halos nanghihina na rin noon kahit halikan pa lang ang nangyayari sa amin. Delikado ka. Napangiti ako habang nakapikit. Kasi kahit sinasabi niyang delikado ako, hindi rin naman siya tumitigil. Pero bago pa man tuluyang lumalim ang lahat ay bigla siyang huminto. Hinawakan niya yung pisngi ko. Tinitigan ako ng diretso at sabay sabing, hindi pa ngayon. Ayoko nang minamadali at baka madali rin tayong magsawa sa isa't isa. Bitin na bitin ako, Mama Mia, aaminin ko. Pero at the same time, parang nagkakaroon din ako ng kakaibang respeto sa kanya dahil marunong siyang huminto kahit obvious naman na nahihirapan din siya at halos hindi na niya kayang pigilan din ang sarili niyang init. Tumayo siya sabay ngiti. Next time na lang, gusto kong dahan-dahanin to. Gusto kong magtagal to eh. At doon ako tuluyang nataranta kasi sa dami ng lalaking nakilala ko, siya lang ang unang nagpakita ng self-control. Hindi ko alam kung kakayanin ko ba talaga ang lalaking ito. Kaya lang napasubo na ako eh. Nandito na ako. Kaya naman, itutuloy-tuloy ko na to, 'di ba? Pag-alis ni Charlie nung gabing yon, hindi ko mapigilang ma-frustrate at ma-excite ng sabay. Frustrated kasi bitin na bitin talaga ako. Pero at the same time, excited kasi alam kong hindi siya gaya ng iba. Hindi siya yung tipong mauuna agad sa init. Marunong siyang magpatagal ng laro at doon ako lalong na-hook kasi para akong mas lalong na-challenge. Ilang araw kaming halos araw-araw na nagkikita. Minsan sa labas, minsan sa unit ko, minsan sa kotse lang habang nagda-drive siya at nagyayaya ng late night coffee. Pero kahit ganon, hindi niya ako minamadali. Lagi lang halik, yakap at konting himasan, tapos titigil na.
Pero syempre, hindi pwedeng ganun palagi, di ba Mama Mia? One Friday night, nagkayayaan kaming dalawa na mag-inuman sa unit ko. Light lang naman. Pero alam kong pareho kaming may ibang nasa isip noon. Nag-prepare ako ng konting pulutan, wine at saka konting whiskey na galing pa bilang regalo ng kaibigan ko mula ibang bansa. Pagdating niya, may dala siyang pizza. Nakatawa ako kasi sobrang casual lang niya. Walang arte, walang pa-impress. Pero habang nagbubukas ako ng bote ng wine ay ramdam ko yung mga mata niyang nakatingin sa akin. Anong tinitignan mo? Tanong ko kahit nakatalikod pa. Iniisip ko kung papaano mo ako binibitin. Sagot niya. Huminto ako sandali sabay lingon sa kanya. Excuse me, ako nang bibitin sa'yo? Hindi ba ikaw tong laging humihinto? Ngumisi siya habang umiinom ng whiskey. Tama ka. Pero aminin mo, gusto mo rin naman yun, diba? Napairap ako. Pero totoo ang sinabi niya. Gusto ko rin yon. Habang tumatagal ang inuman, mas nagiging relax ang usapan namin. Hanggang sa dumating sa point na halos dikit na yung katawan namin sa sofa. Hindi ko na rin maalala kung paano nagsimula, basta bigla na lang kaming naghahalikan ulit. Pero this time, wala na po yung preno. Init, mabigat, na para bang pareho kaming sabik na sabik. Nakahawak siya sa bewang ko. Hinihila ako palapit at ramdam ko ang kamay niyang dahan-dahang gumagala sa likod ko. Ako naman, hindi ko na rin mapigilan ang sarili ko. Hawak ko ang batok niya at hinahatak ko siya para mas lumalim pa yung halikan namin. Binubulong ko na ang pangalan niya sa paraang halos mawalan na ako ng hininga. Hindi ko na kaya na ganito lang. Pag-amin ko sa kanya habang hinahalikan niya ang leeg ko. Huminto siya, tumingin sa akin. Seryoso yung kanyang mga mata na para bang gusto niyang siguraduhin kung totoo yung sinasabi ko. Sigurado ka? Tanong ko. Tanong niya. Oo, Mama Mia, at siguradong sigurado naman talaga ako sa mga panahon na yon. Sigurado ako dahil ilang beses na rin talaga akong nabitin sa kanya. Bitin na bitin kung tutuusin. Tumango lang ako, mahina pero buo ang loob. At dun hindi na siya nagpatumpik-tumpik pa. Hinila na niya ako papunta sa kwarto. Hindi mabagal pero hindi rin naman marahas ang ganyang paghila. Sakto lang na para bang sinasabi ng katawan niya. Eto na at wala na itong atrasan pa. Pagkapasok namin, halos hindi na kami maghiwalay. Halik dito, halik doon. Yung mga kamay niya mainit na dumadaan sa balat ko na para bang sinusunog ako ng kuryente. Ako naman, hindi ko na rin alam kung saan ko siya hahawakan. Sa balikat, sa likod, sa dibdib. Basta lahat ng parte ng katawan niya ay gusto kong damhin. At sa unang pagkakataon, hindi ko naramdaman na ako ang may kontrol. Kasi usually, sa ibang mga lalaki ako yung naglalaro. Pero kay Charlie, para lang po akong nauupos na kandila. Nang gabing yun, hindi na kami nagbitawan pa. At sa bawat halik, bawat haplos, ramdam ko na hindi na lang ito laro para sa akin. Delikado na ito. Pero Mama Mia, alam ko rin na hindi ko nakakayanin pa ang umatras. Pagkapasok namin sa kwarto ay parang kaming dalawa na hindi makahinga sa sobrang init ng katawan namin. Halos mabangga ko pa yung gilid ng kama kasi hila-hila niya ako habang naghahalikan kami. Ramdam ko yung kamay niya na mahigpit sa bewang ko. Hinihila niya ako papalapit habang nakasandal ako sa dibdib niya. Ang tindi ng tibok ng puso ko na para bang sasabog na. Charlie,
Mahina akong bulong habang nakapikit. Shh! Sagot niya sabay halik ulit sa labi ko. At doon tuluyan nang bumigay ang lahat. Dahan-dahan niyang hinubad ang suot kong manipis na blouse at ramdam ko yung init ng palad niya sa balat ko. Hindi naman siya nagmamadali pero bawat galaw niya ay may gigil. Ako naman hindi ko na rin alam kung paano ko pipigilan ang sarili ko. Kusang gumagalaw ang kamay ko para tanggalin ang suot niyang shirt. At nang makita ko ang katawan niya, hindi ito sobrang batak pero sapat para makita mong inaalagaan niya talaga ang sarili niya. Ay parang lalo po akong kinain ng init at libog. Nagpatuloy yung halikan namin, mas malalim, mas madiin. Hinawakan niya ang mukha ko gamit ang dalawa niyang kamay na para bang ayaw niya akong pakawalan kahit saglit. At habang ginagawa niya yon, pakiramdam ko para akong ninanakawan ng ulirat. Napatulak niya ako dahan-dahan sa kama. Hindi marahas pero sapat para maitulak ako pahiga. Nakaangat siya sa ibabaw ko, nakatingin at sabay bulong. Ayana, kung alam mo lang matagal ko nang gustong gawin to. Ngumiti lang ako kahit halos nanginginig na ang katawan ko sa sobrang pananabik. Then do it, sagot ko. At doon na talaga siya bumigay. Hindi ko na mabilang kung ilang beses kaming naghalikan ng walang patid. Kung ilang ulit niyang hinalikan ng leeg ko, ang balikat ko, pababa. Ramdam ko ang bawat dampi ng labi niya, bawat hagod ng katawan niya. Bawat paghinga niya sa balat ko, lahat yun nakakapanginig ng laman ko. Ako naman, Mama Mia, ay hindi na rin mapakali. Ang mga kamay ko ay gumagala na rin. Umahagod sa likod niya, sa dibdib niya at pababa ng pababa. At bawat paghinga namin nagiging mas mabigat at mas mabilis. Napamura siya at pabulong niyang tinatawag ang pangalan ko habang nakapikit. Napatawa ako ng konti, Mama Mia, kahit na ang totoo ay natutupok na rin ako ng libog. Ngayon ka pa nagmumura? Tumawa siya ng mahina sabay halik ulit sa akin. Pero this time, mas marahas na at wala nang kahit na anong inhibitions pa. At ang tuluyan naming hubarin ang natitirang saplot ng aming mga katawan ay wala nang ibang naiwan kundi yung init. Yung totoo at yung raw na attraction na lang talaga. Hindi ko na idedetalye ng sobra-sobra pero aaminin ko, yun ang pinakamatinding gabi na naranasan ko. Hindi siya mabilis, hindi siya nagmamadali. Marunong siyang magpatagal, magbigay at magpigil kapag kinakailangan. At sa bawat galaw, bawat halik, ramdam kong pareho kaming sabik pero marunong ding maghintay. At sa huli ay pareho kaming bumigay. Pagod, pawis, pero may ngiti ang aming mga labi. Nakahiga ako sa dibdib niya pagkatapos, habol-habol ang hininga. At napamura ako na napabulong sa tenga niya. Hinagod niya ang buhok ko sabay sabi, "Sabi ko sa iyo iba ako." Napangiti ako, hindi dahil mayabang siya, kundi dahil totoo nga naman. Iba nga talaga siya. Pagkatapos nung unang gabi, inakala ko magiging awkward kami kinabukasan. Alam mo na, yung parang iwasan o kaya yung tipong pareho kaming magpapaka-cool na para bang walang nangyari. Dahil sa totoo lang, wala naman talaga kaming relasyon dalawa. Pero hindi. Pagkagising ko, nasa tabi ko pa rin si Charlie. Nakapikit pero mahigpit yung braso niya sa bewang ko. Para bang ayaw niya akong pakawalan kahit tulog siya. Napangiti ako kasi sa totoo lang, hindi ko in-expect na ganun siya. Akala ko after ng init ng gabi ay aalis na siya agad tapos parang wala lang pero hindi. Pagmulat niya, ngumiti siya agad sa akin. "Good morning, Trouble," bulong niya. Napailing ako. "Good morning, Playboy." At doon ko na-realize, wala na nga talagang atrasan to talaga, Mama Mia.
Simula noon halos gabi-gabi na kaming nagkikita. Hindi laging natutulog siya sa kondo ko pero kadalasan hindi kami makatiis. Minsan after work pupunta siya diretso, dala ang jacket at toothbrush tapos tuloy na agad kaming dalawa sa kama. At sa bawat gabi mas lalong tumitindi. Mas nagiging wild, mas nagiging daring pero at the same time, ewan ko kung it's just my imagination pero mas nagiging malambing. Hindi ko alam kung paano nangyari pero napansin ko bawat halik niya ay may kasamang lambing na para bang hindi pang fling lang ito. Bawat yakap niya pagkatapos ay mahigpit na para bang ayaw na niya akong bitawan. Isang gabi pagkatapos ng isang matinding round na halos maubos ang lakas ko, ay nakahiga ako sa dibdib niya habang humihinga pa ng malalim. Charlie, mahina akong tawag sa pangalan niya. Akala ko ba laro lang to? Lakas loob kong sabi. Tumingin siya sa akin, seryoso yung mga mata. Hindi agad sumagot. Pagkatapos ng ilang segundo ay bumulong siya. Ewan ko. Pero tangina, hirap na akong isipin na hindi kita makita bukas. Parang may kumurot sa dibdib ko. Hindi ko alam kung matutuwa ba ako o matatakot. Kasi yun po ang ayokong mangyari, yung unti-unting mahulog. Kaya sinagot ko na lang siya na wala tayong usapan tungkol dun ha. Ngumisi siya ng konti sabay halik sa noo ko. Oo nga, pero minsan hindi naman sinusunod ng katawan at puso ang usapan, di ba? At mula noon ay walang diretsyong umamin sa amin pero ramdam ko. Ramdam ko na lumalagpas na kami sa paglalaro. Kasi bawat gabi na magkasama kami at sa bawat pawis, halik at ungol na pinagsasaluhan namin, mas lumalalim yung koneksyon. Parang hindi na lang libog, hindi na lang tukso, kundi may sarili ng damdamin na kasama. Pero syempre, playgirl ako at playboy siya. Kaya ang tanong ko sa sarili ko habang nakatingin sa kanya kapag natutulog siya sa tabi ko ay, hanggang saan kami aabot bago pa may masaktan sa aming dalawa? Hindi na namin namalayan na halos 2 linggo na pala mula nung unang gabi naming dalawa ni Charlie. Ang bilis ng panahon. Kasi halos araw-araw may nangyayari sa amin. Minsan dinner lang kami pero lagit-lagi nagtatapos talaga kami sa kama. Minsan simpleng inom tayo. Ang simula pero laging may kasunod na mas matindi pa kesa sa alak. At habang paulit-ulit na ganon, hindi ko mapigilang magtanong sa sarili ko. Laro pa ba talaga ito o iba na? Isang gabi nasa kondo ako. Late na. Naka-robe lang ako dahil katatapos ko lang maligo nung nag-message siya. Baba na ako. Huwag ka nang magdamit ng kumpleto. Napailing ako at natawa pero syempre sinunod ko. Pagdating niya, parang hindi na nga kami nag-hello sa isa't isa. Hinila niya agad ako papunta sa dingding at binuhat pa niya ako. At parang buong gabi kaming gutom na gutom sa isa't isa. Pero pagkatapos ng lahat, habang nakahiga kami, ay bigla siyang nagsalita. Alam mo, hindi ko alam kung anong meron ka. Pero nahihirapan na akong makipag-date sa iba. Simula nung nagkakilala tayong dalawa. Natigilan ako. Kasi ako playgirl eh. Sanay akong may iba rin. Pero na-realize ko lately, hindi ko na rin naiisip na lumandi pa sa iba. Para bang sapat na sa akin yung atensyon niya. Ayaw mong makipag-date? Tanong ko na kunwari ay chill lang. Umiling siya. Hindi ko kayang humalik sa iba tapos alam kong may ikaw. Dun ako parang natameme. Kasi yun yung eksaktong iniiwasan ko. Yung maging exclusive kami sa isa't isa. At yung mahulog ako sa kanya. Lumipas ang mga araw at habang pilit kong pinapakalma ang sarili ko ay lalo lang lumalalim yung connection namin. Hindi ko alam kung dahil sa chemistry namin sa kama
o dahil sa mga simpleng bagay. Like nung minsang nagkasakit ako ng sipon, nagulat na lang ako kasi dumating siya at may dalang lugaw at gamot. Hindi ko in-expect yun kay Charlie kasi playboy nga siya, 'di ba? Hindi siya yung tipo ng lalaki na magpapakita ng ganun. Pero andun siya. Inaalagaan ako. At habang tinititigan ko siya na inaasikaso ako ay may parte ng utak ko na nagsisigaw at minumura ako kasi delikado na to. Pero syempre Mama Mia, hindi pwedeng puro kilig na lang. Isang gabi, habang nasa bar kami ay may lumapit na babae kay Charlie. Sexy, maganda at halatang type niya. At type siya. Nagbiro pa ito. Hi Charlie, namiss mo ba ako? At doon ko naramdaman yung kurot. Hindi ko alam kung selos ba ang tawag doon o inis. Pero automatic akong tumingin sa kanya. At kahit ngumiti siya sa babae, agad niya akong hinila palapit at hinalikan sa harap ng babaeng yon. Sorry taken na ako sabi niya dun sa babae. Natigilan ako. Hindi ko alam kung matutuwa ba ako o maiinis. Kasi wala naman talaga kaming label, di ba? Pag uwi namin, hindi ko mapigilang tanungin siya. Bakit mo naman sinabi dun sa sexy na taken ka? Ngumisi siya, pero seryoso yung mga mata. Kasi sa'yo naman talaga ako. Parang tumigil ang mundo ko nung marinig ko yun, Mama Mia. Hindi ko alam ang isasagot ko. Kaya ang nasabi ko na lang ay, laro pa ba to ha Charlie? O niloloko mo lang ako? At dun siya tumingin ng matagal. Parang hinuhukay kung ano ang nasa loob ko. Kung ikaw ang tatanungin ko, Ayana, laro lang ba to para sa'yo? Hindi ako nakasagot, Mama Mia. Kasi sa totoo lang, hindi ko rin alam ang isasagot ko sa tanong na yon. Isang Biyernes ng gabi, nagyaya si Charlie na mag-bar ulit kami. Alam mo na, typical naming trip, inom, sayaw, tapos alam mo na kung saan hakantong, Mama Mia. Pero iba nung gabing yon, kasi habang sumasayaw kami, napansin kong may isang lalaking titig na titig sa akin mula sa kabilang table. Hindi naman ako nagpapahalata pero syempre sanay na ako sa mga ganyang klase ng tingin. Sa totoo lang, dati ay ine-enjoy ko yung mga yun Pero simula nung makilala ko si Charlie ay parang wala na akong gana sa ibang lalaki sa paligid. Kaso nung bumalik ako galing CR ay nakita kong nakikipag-usap na yung lalaking yun sa kanya. At halatang pinapansin niya yung katawan ko habang papalapit ako. Bro, kasama ko siya. Diretsong sabi ni Charlie na malamig yung boses. Ngumisi lang yung lalaki. Relax man. Sayang lang kasi kung hindi papansinin. At dun ko na-feel yung tension. Hinawakan ako ni Charlie sa bewang, halos parang ipakita sa lahat na sa kanya ako. Pero yung titig niya sa lalaki parang handa siyang makipagsuntukan kung hindi ito umalis sa harap namin. Buti na lang at lumayo rin naman agad yung lalaki. Pero pagbalik namin sa kondo ay ramdam ko na nag-init yung ulo niya. Kanina pa nakatingin sa'yo yung gagong yun Bulong niya habang nag-aalis ng jacket. Umirap ako. Ano naman ngayon? Wala naman akong ginagawa Ayana, hindi mo ba napapansin? Halos lantakan ka na ng mga mata niya. Charlie, sanay na ako sa ganoon. Lahat ng babae tinitignan ng mga lalaki, lalo na pag sexy. Pero hindi naman ibig sabihin nun, pinapatulan ko lahat. Tumahimik siya pero ramdam ko yung selos. Yung kamay niya ay biglang humigpit sa paghahawak sa bewang ko. Tapos hinalikan niya ako. Yung halik niya ay naging mas marahas na para bang gusto niyang ipaalala sa akin na sa kanya lang ako. At doon na naman kami na uwi. Siyempre, sa kama, sa init, sa ungol at sa pawis. Pero iba yung gabing yon. Hindi lang siya basta libog. Parang gusto niyang ipakita at iparamdam sa akin na bawat galaw niya ay pag-aari niya ako. At aaminin ko, Mama Mia,
Kahit dapat na ma-off ako, hindi ko naramdaman yun. Kasi may parte sa sarili ko na natuwa na sa wakas may isang lalaking handang ipaglaban ako kahit sa paraan niyang mainit ang ulo. Pagkatapos namin habang nakahiga ako sa dibdib niya ay mahina siyang nagsalita. Hindi ko kayang makita na may ibang lalaki na tinitignan ka ng ganon. Hindi ko kayang isipin na baka mawala ka. Napangiti ako. Bakit mo naman sinasabi yan? Hindi ba laro lang tayo? Tanong ko. Tapos Mama Mia, inangat niya yung mukha ko at seryoso siyang tumingin sa akin. Walang halong biro talaga ang mga mata niya. Hindi na laro to para sa akin, Ayana. At doon ako natahimik. Kasi deep inside, alam kong hindi na rin talaga ito laro para sa akin. Pagkatapos ng gabing yun, ramdam ko na may nag-iba. Si Charlie mas naging clingy. Halos araw-araw gusto niya akong makita. Minsan kahit may lakad ako, ipipilit niyang dumaan kahit sandali, basta lang makita ako. Aaminin ko may part sa akin na kinikilig, pero may part din sa akin na natatakot. Kasi hindi ba't ito yung iniiwasan ko? Ang mahulog? Ang masanay sa isang tao hanggang sa masaktan ka kapag iniwanan kang bigla? Isang araw habang nasa sofa kami at nanonood ng movie sa Netflix ay bigla siyang nagsalita. Alam mo, masaya ako na nakilala kita. Nakatingin ako sa kanya at natawa pa ng konti. We, niloloko mo lang yata ako eh. Seryoso ako. Hindi ko alam kung anong meron pero iba ka. Parang natatakot ako kasi baka mawala ka bigla. Mama Mia, hindi ako sanay sa ganon. Usually, ako yung sinasabihan ng wag kang mapol, laro lang to. Pero ngayon parang kabaligtaran eh. At dahil hindi ko alam kung paano sasagot, ang ginawa ko ay ngumiti na lang at nagbiro. Eh di wag kang mawala. Simple lang, 'di ba? Lumipas ang mga araw at napansin kong medyo masyado na akong na-e-in-love at na-e-involve. Hindi lang sa katawan niya kundi sa lahat. Sa mga simpleng kwento niya tungkol sa trabaho, sa mga plano niya, sa tawa niya kapag nagbibiro ako. Hanggang sa isang gabi nakatanggap ako ng DM mula sa isang dati kong kapling. Hey, namiss kita. Libre ka ba this weekend? At doon ako napatigil. Dati automatic akong sumasagot ng, sige, game. Pero ngayon, Mama Mia, parang natutulala na lang ako. Si Charlie agad yung pumasok sa isip ko. Paano kung malaman niya? Paano kung masaktan siya? Invested na ako masyado sa kanya kasi kahit wala kaming label, pakiramdam ko niloloko ko siya kung sasagutin ko yung message na yon. Kaya ang ginawa ko ay dinilit ko yung chat. Hindi ko pinansin. Pero hindi ibig sabihin nun ay nawala yung takot ko kasi sa unang pagkakataon, natakot akong baka masaktan si Charlie. Kinabukasan dumaan siya ulit sa kondo ko at nakita niyang parang wala ako sa mood. Anong problema? Tanong niya. Wala, pagod lang. Sagot ko tapos iwas tingin sa kanya. Hinawakan niya yung kamay ko. Pinatapat sa kanya. Pag may problema sabihin mo ha. Hindi ako manghuhula. At doon muntik pa akong mapaiyak pero buti na lang at napigilan ko. Eh kasi paano ko aaminin na ang problema ko ay takot akong mahalin siya ng sobra. Kaya ang nasabi ko na lang ay, wala naman talaga. Huwag mo na lang akong intindihin. Ngumiti siya pero halatang hindi kumbinsido. Okay, pero tandaan mo, hindi mo kailangang mag-isa kung ano man yan. Kinagabihan, hindi ko mapigilang isipin. Bakit ganito? Bakit parang unti-unti akong bumibigay at bakit parang hindi ko na kayang mawala siya? Paano kung siya yung makasakit sa akin? Bago pa man siya ang masaktan sa aming dalawa. Nubating yung araw na hindi ko na kayang itago pa ang takot ko. Sobra na kasi. Sobrang dali kong nahulog at bilang isang playgirl, hindi ako sanay, Mama Mia. Hindi ako sanay na natatali, na ako yung hindi makakilos ng malaya.
Kaya isang araw, hindi ako sumagot sa mga tawag niya. Hindi ko rin na-replyan yung mga messages niya. Hey, anong plano natin tonight? Babe, okay ka lang? Tangina naman, Ayana, wag mo naman akong i-ghost. Hindi bagay sa'yo yan. Hinilit kong wag mag-reply sa mga mensahe niyang yon. Sinabi ko sa sarili ko na kailangan ko ng distansya. Kailangan ko munang takasan to bago pa ako masaktan ng husto. Mama Mia, 3 araw akong hindi nagparamdam. 3 araw akong umiiyak ng palihim kasi ang hirap pigilan yung sarili ko na wag siyang kausapin. Pero mas natatakot ako sa posibilidad na baka mahalin ko siya tapos iwanan din lang niya ako sa huli. Hanggang sa dumating yung pang-4 na araw, biglang may kumatok ng malakas sa kondo ko. Ayana, buksan mo to. Boses ni Charlie, galit na halatang may halong kaba. Hindi ako gumalaw pero hindi siya tumigil sa kakakatok. Kung akala mo basta-basta ka nalang mawawala, nagkakamali ka. Buksan mo to bago ko pa to pasabugin. Kinagabahan ako, baka nga talaga ang gawin niya yon. Kaya wala na akong choice kundi ang pagbuksan siya. Pagbukas ko ng pinto, halos mabaliw ako sa titig niya. Galit pero kita mong nasasaktan. Ano bang problema? May nagawa ba akong mali? Sabihin mo naman oh. Halos pasigaw niyang sabi. Napayuko ako. Wala. Ayoko lang na. Hindi ko na ituloy ang sasabihin ko. Na ano? Singit niya. Pinipigilan ang boses pero nahahalata kong nanginginig. Na mahulog sa akin? Na baka saktan kita? Grabe naman, Ayana. Akala ko ba matapang ka? Doon ako napaluha. Kasi natatakot ako, Charlie. Ayokong maramdaman to. Tahimik siya ng ilang segundo tapos bigla niya akong niyakap ng mahigpit. Kaya anong gusto mong gawin ko, ha? Lumayo? Hindi ko kaya, Ayana. Hindi kita kayang pakawalan. At doon parang bumigay yung pader na pilit kong binubuo. Naghalikan kami. Marahas nung simula, puno ng galit pero unti-unting nagiging malambing at nauwi na naman sa kama. Pero ibang-iba ito. Hindi lang kasi libog ang nagdala at hindi lang laro, kundi para bang sinasabing kahit natatakot ka, akin ka pa rin. Pagkatapos habang nakahiga kami, ramdam ko yung tumitibok niyang puso. At naramdaman ko rin ang puso ko na hindi ko na mapigilan. Pagkatapos ng gabing iyon, hindi na ako makatulog agad. Nakahiga ako sa dibdib ni Charlie. Nakayakap siya sa akin na parang ayaw nang bumitaw. Ramdam ko yung bawat tibok ng puso niya sa ilalim ng tenga ko. Tahimik kami pero ang bigat ng hangin. Parang kailangan naming sabihin sa isa't isa ang mga gusto naming masabi pero walang may gustong mauna. Ako na ang bumasag sa katahimikan. Charlie, bakit ba nagtatyaga ka sa akin? Ang dami namang mga babae na mas okay kaysa sa akin. Mas malinis, mas bagay sa'yo. Bumukas yung mga mata niya at tumingin sa akin ng diretsyo. Wala akong pake sa iba. Ikaw yung gusto ko, Ayana. Kahit magulo ka pa, kahit pa hindi ka sigurado sa nararamdaman ko, sa nararamdaman mo, pero ikaw pa rin. Para akong binuhusan ng malamig na tubig. Kasi ilang beses ko nang tinatanong sa sarili ko kung totoo ba yung nararamdaman niya. O baka isa lang akong laro para sa isang playboy na tulad niya. Pero sa paraan na pagkasabi niya, ramdam kong hindi siya nagbibiro. Pero paano nga kung laro lang to sa kanya, Mama Mia? Parang nga kung ginagawa niya ang lahat para mahulog talaga ako. Paano kung hindi ko kaya? Mahina akong sagot. Hinawakan niya ang pisngi ko. Seryoso ang mga mata niya. Wala kang choice kasi nahulog na rin ako sa'yo. At wala na akong balak na tumayo pa mula dito. At noon hindi ko na kinaya. Parang biglang gumaan yung dibdib ko. Parang lahat ng kinatatakutan ko ay natunaw sa mga salitang binitawan niya. At napaamin ako sa kanya sa wakas.
Nahuhulog na rin ako sa'yo, Charlie. Hindi siya sumagot. Hinalikan niya ako. Yung halik na hindi lang tungkol sa init ng katawan, kundi halik na punong-puno ng emosyon. Mainit. Totoong totoo. At sa gabing yun, ginawa namin ulit ang palagi naming ginagawa. Pero punong-puno na ng pagmamahal ang bawat halik, bawat haplos at bawat hagod. Pagkatapos nung gabing nag-aminan kami ay para kaming naging bagong kasal ni Charlie. Hindi na kami mapaghiwalay pa. Kung dati kailangan pa naming magplano kung kailan kami magkikita, ngayon automatic na. Kapag wala siyang trabaho ay nasa kondo ko siya. Kapag wala akong lakad, siya ang kasama ko. Parang kami na talaga kahit na hindi pa naman namin opisyal na binibigkas yung kami na. At sa bawat araw na magkasama kami, lalo kong nakikita yung side niya na hindi ko ini-expect sa isang playboy. Minsan, siya pa yung nagluluto ng breakfast. Minsan, siya pa yung naghahatid sundo sa akin kahit hindi naman kailangan. Minsan, bigla-bigla na lang siyang nagdadala ng bulaklak na parang wala lang. At syempre, hindi mawawala yung mga gabing halos mabaliw kami sa isa't isa. Kung dati puro init lang, ngayon may kasama ng lambing. Yung tipong pagkatapos ng lahat, tatawa kami ng magkasama habang nakatabon lang ng kumot. O kaya'y mag-uusap ng mga walang kwentang bagay pero ramdam mong importante para sa amin. Pero syempre hindi lahat ay perpekto. Doon ko napansin na may mga sitwasyon na parang sinusubok na kami. Isang gabi lumabas kami para makipagkita sa mga barkada niya. Sa una okay lang pero habang tumatagal, napansin ko yung mga babae sa paligid. Yung mga tipong kilalang babae na dumadaan din sa buhay niya dati. May isa pa nga na halatang may history talaga silang dalawa. Kasi parang sobrang comfortable niya kay Charlie. Tawanan, hampas-hampas at hawak-hawak sa braso. Tipong hindi ko alam kung asaran lang ba o may malalim talagang pinaghuhugutan. At doon ko naramdaman yung saksak ng selos. Tahimik lang ako buong gabi pero ramdam kong pinapansin ni Charlie na iba na yung mood ko. Pag uwi namin ay hindi ko na kinaya. Kanina yung babae na yon, ex mo ba? Diretso kong tanong. Nagulat siya pero ngumiti. Hindi, fling lang dati pero matagal na yon. Wala na yon. Bakit parang ang lapit niya sa'yo? Nagkibit balikat siya. Ganun lang talaga siya. Pero ikaw ang mahal ko ngayon. Ano ba, Ayana? Nagsiselos ka ba? Umirap ako, pero halata kong tinamaan ako. Hindi sagot ko. Natawa siya sabay hila sa akin papalapit. Ang cute mo palang magselos. Hindi nga ako sabi nagsiselos, depensa ko. Umiti siya at hinalikan ako sa labi. Oo na, hindi ka na nagsiselos. Pero tandaan mo to, ikaw lang. Kahit pa maglambitin sila sa akin, wala akong pakialam. Akin ka at sayo lang ako. Akala ko nung una, sapat na yung nararamdaman namin para sa isa't isa, Mama Mia. Na basta kami ay masaya, wala nang ibang mahalaga. Pero hindi pala ganun kadali ang lahat. Kasi kahit anong gawin namin, may mga matang laging nakabantay. May mga bibig na laging may nasasabi. Isang gabi, nagyaya si Charlie na makipagkita sa mga barkada niya ulit. Sabi niya, gusto kong ipakilala kita sa kanila ng maayos. Para makita nilang hindi na ako gaya ng dati. Umayag ako kahit may kaba. Kasi alam kong kilala siya ng mga kaibigan niya bilang hari ng fling. At hindi nga ako nagkamali. Pagdating namin noon ay ramdam ko agad yung tingin nila. Yung tipong nakangiti pero may halong pagdududa. Hoy Charlie, siya na ba yung bago? Biro nung isa. Bago? Gago kayo Sagot ni Charlie sabay yakap sa akin. Hindi na to laro, siya na talaga. Natahimik sila pero hindi ako nakaligtas o hindi nakaligtas sa akin yung bulong-bulungan at kakaiba nilang tinginan. At kahit alam kong wala akong ginagawang mali ay parang ako yung nakakaramdam ng hiya. Kinabukasan ako naman ang nagpakilala kay Charlie sa isa kong tropa at halos pareho din yung reaksyon nila. Siya? Di ba kilala yung babaero?
Bulong ng kaibigan ko nung kaming dalawa na lang. Dati yun. Well, lalakero ka rin naman. Pero paano kung bumalik siya sa dati? Nakikita kong nahuhulog ka na sa kanya. Ayoko lang na masaktan ka, Ayana. Hindi ko masabi pero ang totoo yun din talaga ang takot ko. Isang gabi nag-usap kami ni Charlie habang nakahiga. Seryoso ka ba talaga dito? Tanong ko na halos pabulong na. Anong ibig mong sabihin? Gulat siya nung tinanong ko yon. Tingin kasi sa lahat nitong relasyon natin ay laro lang ulit. Na para bang anytime babalik ka sa dating ikaw at babalik ako sa dating ako. Umiling siya. Hayaan mo silang mag-isip. Hindi ko kailangan patunayan yun sa kanila. Ikaw lang ang kailangan kong kumbinsihin. At ako lang ang kailangan mo ring kumbinsihin. Pero paano kung tama sila? Paano kung pareho lang tayong masaktan sa dulo? Hinawakan niya ang kamay ko. Then masaktan tayo. At least totoo, 'di ba? At least sinubukan natin. Hindi ko akalaing mabilis darating ang unang tunay na pagsubok sa aming dalawa ni Charlie. Akala ko kasi yung mga bulong-bulungan lang ng ibang tao ang pinakamabigat pero hindi pa pala. Isang gabi habang nasa bar kami, bigla kong nakita yung isang babaeng dumiretso kay Charlie. Maganda siya. Halatang sanay na sanay sa atensyon at walang pakialam sa kanyang paligid. Charlie, long time no see! Sabay yakap. Yung tipong yakap na hindi lang friendly at halatang may pinagsamahan. Tumigas agad ang dibdib ko. Hindi ko alam kung galit ba yun nung una o selos. Pinakilala siya ni Charlie sa akin. Ah, si Ayana. Ayana, dati kong friend. Pero kahit anong pilit niyang gawing casual, ramdam kong hindi lang friend. At yung paraan ng pagkakatingin ng babae sa kanya, parang sinasabi niyang anytime, kaya niya ulit kunin si Charlie. Pag-uwi namin ay hindi ko talaga napigilan ng sarili ko. Sino ba talaga yun ha? Tanong ko. Dati kong fling, diretso niyang sagot. Bakit parang hindi pa tapos yun para sa kanya kung dati pa pala? Dahil hindi niya alam na seryoso na ako ngayon, na ikaw na ang gusto ko. Ang akala niya naglalaro pa rin ako at pwede pa rin ako makipaglaro sa kanya. Huwag kang mag-alala, ikaw lang naman talaga. Huwag mo nang patulan yon. Pero hindi ganun kadali, Mama Mia. Kasi kahit anong sabi niya, hindi ko makakalimutan yung itsura ng babaeng yon. Na para bang nagsasabing, maglalaro ka lang din naman ulit, di ba? Anytime pwede ako. Doon nagsimula ang maliliit na pagtatalo namin. Minsan kapag hindi agad nakakapag-reply si Charlie, naiisip ko na baka may iba na naman siyang kasama. Kapag may tumatawag sa phone niya at hindi niya sinasagot sa harap ko, bumabalik agad sa isip ko yung mga sinabi ng tao dati na sanay siya sa kalokohan. At aminado ako na hindi naging madali para sa kanya. Kasi palagi akong nagdududa, Mama Mia. Palagi kong iniisip na baka ako yung talo sa laban na to. Hanggang isang gabi ay pumutok na ng tuluyan si Charlie. Alam mo, kung hindi ka magtitiwala sa akin, bakit pa tayo? Para saan pa lahat ng to? Natahimik ako. Kasi sa totoo lang, tama naman ang sinabi niya. Ako yung palaging may tanong, ako yung palaging may takot, pareho naman kaming dating mapaglaro. Pero siya, pinagkakatiwalaan niya ako ng husto. Kinausap ko ang sarili ko nung gabing yon. Kung natatakot ako, bakit pa ako nandito? Pero kung aalis ako, alam kong mas masasaktan din ako. Kaya kinausap ko si Charlie. Hindi ko may papangako na mawawala agad yung takot ko. Pero Charlie, gusto kong malaman mo na kaya ako naging playgirl dati ay dahil nasaktan ako ng gusto at ayokong maulit yon. Pero ang kaya kong gawin ngayon ay susubukan kong pagkatiwalaan ka. Kahit mahirap, kahit hindi ako sanay, susubukan ko dahil mahal kita. Sobra. Hinawakan niya yung kamay ko at ngumiti. Yun lang naman ang hinihingi ko.
Hindi yung perpektong ikaw, kundi yung sinusubukan mo. Unti-unti, Mama Mia, ay natuto akong magtiwala ulit. Unti-unti ring pinapakita ni Charlie na kaya din niyang magbago. Ginawa niyang bukas lahat. Phone niya, oras niya, galaw niya. Hindi dahil hinihingi ko, kundi dahil gusto niyang mawala lahat ng dahilan para magduda ako. Sa bawat araw na lumilipas, nararamdaman kong totoo nga siya. Hindi na siya yung lalaking takot sa commitment at hindi na rin ako yung babaeng palaging tumatakas sa relasyon. Para kaming dalawang sugatan dati na nagkita at sa hindi inaasahang paraan ay kami pa ang humilom sa isa't isa. Pero alam mo, Mama Mia, hindi naman lahat talaga naging madali pagkatapos noon. Dumating pa rin yung mga panahon na sinusubok kami ng tampuhan, ng selos at nandun pa rin ang pagdududa. Pero ang kaibahan lang, hindi na kami basta-basta sumusuko. Hindi na kami basta-basta nagtatago sa laro. Kapag may problema, pinag-uusapan namin kaagad. Kapag may selos, tinatawanan na lang namin minsan. At kapag may tukso, alam na naming piliin ang isa't isa bawat araw. Ngayon, habang kinukwento ko ito sa iyo, parang hindi pa rin ako makapaniwala, Mama Mia. Ako yung babaeng sanay makipaglaro at siya yung lalaking tinataguri ang notorious playboy. Sa huli kami pala yung nagturo sa isa't isa kung papaano ang ibig sabihin ng salitang seryoso. Na hindi lahat ng laro ay laro lang habang buhay. May mga oras na kahit dalawang sanay na panandalian lang kapag nagtagpo ay natututo ring pumili ng pangmatagalan. At yun ang ginawa naming dalawa. Kung tutuusin, simple lang naman ang kwento namin. Isang playboy, isang playgirl. Parehong sugatan at parehong sanay tumakas. Pero nung nagtagpo kami, doon namin natutunang hindi pala laging tungkol sa laro ang lahat. Minsan tungkol din pala sa tapang. Tapang na magtiwala, tapang na magmahal, at tapang na piliin ang isa't isa sa araw-araw. At ito ang kwento ko, Mama Mia, na kahit anong sabihin pa ng iba, kahit anong nakaraan namin, kami yung pinili namin. At hanggang ngayon, yun ang pinanghahawakan naming dalawa. Maraming salamat po, Mama Mia, sa pagbibigay mo ng oras at atensyon nitong sulat namin. Nawa po ay marami pa kayong ma-inspire na mag-share ng kanilang mga storya para naman marami pa ang makakuha ng leksyon at inspirasyon mula sa inyong programa. Hanggang dito na lang, nagmamahal, Ayana. O, diba? Grabe, pwede pala yun. When a playboy meets a playgirl. Ayan. Pwede palang ganun, ano? Sana all. Sana all. So, sa mga playboy dyan, nako, baka makatagpo kayo ng sarili din yung playgirl. At sa mga playgirl dyan, nako, baka nasa tabi-tabi nyo lang ang playboy na para sa inyo. Nako, hangad namin na sana nga'y totoo na ang pagbabago ninyo at totoo na ang kaligayahan ninyong dalawa. Maraming salamat, Ayana, sa pag-share mo ng iyong kwento. Maraming thank you talaga. At sa mga nanonood ngayon, alam nyo na yung drill. Like and share this video. At syempre, subscribe na rin ninyo ang channel na ito. Ay ako kay Evelyn Kawit, Janice Limian, Maria Elena Abe, Maureen Tugab, Gimaras Girl, Easy Gale, Mila Raduban at Freaky, ang ating mga members dito sa ating channel. Maraming salamat po sa inyo. At syempre, hello ako sa ating mga suking tagapakinig. Pasok mga suki, Presyong Divisoria. Charot. Hello ako kay Cheryl Acuna. Maraming salamat, Cheryl. Bemelin Lumapag, kay Nora Barido Hamandre. Thank you very much. Alcura Ukit. Ayon, maraming salamat. Riza Bel Tagal. Maraming salamat all the way from Zamboanga City. Yojak Mike. Ano ba? Yoja Kimchi. Ayun, Yoja Kimchi. From the land of milk and honey daw. Hello kay
Jean88, maraming salamat. At sa inyong lahat na nakikinig ngayon, thank you very much. Masyadong mahaba na ang video na ito, kaya naman tatapusin na natin. So sa inyo na nakikinig ngayon, kung may sarili po kayong kwento, email lamang that to mamamiacdo0317@gmail.com. At pakisubscribe ng ating isa pang channel, Encounters with Mama Mia. Bye-bye sa inyong lahat. Ingat po kayo palagi and I love you all. Bye!